Magbenta kami ng baboy. I-deliver namin doon sa Baes. Isa lang muna. 100 na gwenirot. Sino na gwen na? $129 kilos kasama yung crate. Ididak pa natin yan. Kiluhin muna mamaya yung crate pag malipat na doon sa rayos yung baboy natin. Siguro nasa mga more or less 100. Kulang-kulang 100. Or pag lumagpas, mga ilang kilo lang yung lagpas sa 100. Oops. Tag-25 ra mo ana. $30. So 99 kilos yung baboy natin. 99 kilos. Bait na si Palo, oh. Wala nang kahirap-hirap. Sakyan yun ng tulo o sa'yo maguyod. Pagdagano. So, kayo dito naglaga. Disunod at tumbakuan. Dario. Layo kay gaking Dario sa muli kay kusunod kay krabaw. Bisakyan pa jod. Huwag matumba mo. Wah. Naibita na po natin yung isa nating baboy mga kaprobinsya. Nahati na po namin. Yung presyo nasa 150 to 160 per kilo. So murang-mura lang compare sa mga buwan ng December. Pero dati po, last year, sa mga ganitong buwan, yung presyo umabot sa 130 per kilo. So ibig sabihin, mukhang hindi po masyadong bumagsak yung presyo ngayon. Kasi ngayon po ay September na. Tapos yung presyo nasa 160 pa rin. At pag September, parang dandahan na yung paangat. Kaya sa ngayon, yung mga biik napaka-demand. Maraming naghahanap ng mga biik kasi gusto nila na alagaan or ifatining para target nila ngayong December or January. So medyo maganda yung presyo ng mga biik ngayon. At yung mga biik natin mga kaprobinsya, oh, mapapawaw ka talaga pag makita niyo po sila sa personal. Maganda yung mga katawan nila. Wala pa to isang buwan. Nasa 20 days pa lang yung mga biik natin. Pero yung katawan nila mukhang pareha na kalaki sa mga baboy na
bagong walay. Paliguan natin yung ating mga inahin dito. Ito po mga kapatid, next week mga ano to. Maga na yung ari mga kaprobinsya. Yung mga nakabili dito sa atin ng mga baboy para pang materialis, yung nakabili ng babae, nakasahan na po yung mga baboy nila. Yung nakabili ng lalaki, yung kapitbahay namin na ginawa niyang barako, ginamit na rin niya, pinakasa na rin niya yung kanyang baboy. May nag-comment po na bilhan daw natin ng plastic matting yung ating mga kulungan dito para sa mga biik. Mahal po yan mga kaprobinsya, at base po sa ating nakita ngayon na pinagawa natin ng kwarto yung mga biik, napaka-effective naman. Walang nagtae sa kanila. Nung una lang na hindi pa natin napagawa ng kwarto or kulungan or taguanan. Tingnan nyo po, pumasok agad sa loob yung mga biik. Parang alam nila na mabasa na sila pag lumabas sila. Effective yung ginawa natin na pinagawa natin ng taguanan yung mga biik natin. Kasi mainit dyan sa loob. Namayat yung inahin natin. Kasi 10 po yung nagdidi sa kanya. Marami na pong nagtatanong sa ating mga biik dito, or maraming nag-aabang gustong bumili ng biik. Pero yung mga biik natin dyan, tayo muna yung magpili para gawin natin inahin. Tayo yung una magpili. Magdagdag tayo ng mga 4 siguro or 5 na mga inahin, kasi doon lang tayo mag-focus sa mga biik. Nung hinatid natin yung baboy mga kaprobinsya, naisipan ko po na parang ayaw ko na magpatining ng baboy, kahit maganda sana yung presyo sa buwan ng Disyembre, kasi mahirap yung daan namin dyan. Kawawa yung mga baboy. Okay lang sana pag walang ulan, yung mga malalaking truck makapasok naman dyan sa may sapa. Pero ngayon napakahirap.
At yung barako natin dito, yung sinasabi ko na parang bukol, sabi po sa ating mga kasama nito, normal lang daw yan sa barako. Ari daw nila yan. Nung una natin yan nakita, kinabahan po tayo. Pero usubahan lang natin. Kasi nagsabi din sa atin yung may-ari sa ating barako na minsan daw magkaroon ng bukol yung barako. Sabi pa nga niya sa atin na kung sakaling kaganon yung baboy natin, palitan lang niya kung sakaling may diferensya. Yung barako natin mga kaprobinsya, talian natin yan. Sanayin natin siya sa tali para hindi tayo mahirapan kung sakaling palabasin natin siya sa kulungan. At yung dalawa nating babae dito, naglali na, pero katayin po sila mga kaprobinsya. Yung mga biik natin, oh, nanghingi na sila ng pagkain. German Petrin po yung lahi sa kanila. Yung lolo nila German Petrin, yung tatay German Petrin. At hindi po tayo nagsisi sa lahi na pinili natin. 20 days old pa lang yan. Napakasayang po yung isa na namatay mga kaprobinsya. At kasi silang kumain kahit nasa 20 days old pa lang. Ngayon lang tayo nakatry ng ganito na nasa 20 days old pa lang yung edad nila, pero malakas na kumain. Saka malaki na. Yung mga ganito kalaki, pwede na yung iwalay. Base po sa kanilang laki. Yung pag native lang mga kaprobinsya, hindi pa nga umabot ng ganyan kalaki. Napakasaya po natin sa makita natin yung mga alaga natin na malusog. Tapos ganito lahat yung mga katawan sa ating mga biik. Pero hindi pa tayo nakapagpili sa kailan ng mga babae para gawin natin inahin. Lagyan natin ng airtag kung sakaling magkapagpili na tayo. Tsaka na tayo magpili kung mawalay na sila.
Yung pinakain namin, yung mumurahin lang. Hindi yan para sa mga kuan. Nagdidi pa lang. Yung starter agad yung binigay namin. Dapat sana sa ganyan, early win. Pero mahal. Ah. Ik. Pahimastik de. Yan. Kabang. Ang kulay. Tingnan niyo po yung bukuran sa ating mga bake. Yung mga buko-buko. Yung mga sampot, yung mga hita. Dik, yan mo kayong kugus-kuguson, dik. Ay. Kadang tanawon. Yung sistema dito sa ating pag-alaga ng baboy mga kaprobinsya, natural lang. Napakasimple lang. Wala na tayong mga kuan, backyard lang. Yung makikita lang natin na mga sistema sa pag-alaga sa bundok. Hindi magara yung kulungan natin, simpleng-simple lang. Hindi katulad sa iba na mga plastic matting yung ginamit. Napakaganda sa kanilang mga kulungan, sa mga flooring ng kanilang mga babuyan. Dito sa atin, napakasimple lang gayahin. Ang importante lang, may ganyan. Yan lang po ang pinaka-importante kung may biik tayo o may inahin tayo na ng anak. Kasi dyan sa loob, hindi nila maramdaman yung lamig. Napakainit dyan sa loob. Kahit basa yung sahig sa ating kulungan, okay lang. Dati po hindi natin pinaliguan yung inahin natin. Kasi matakot po tayong mabasa yung sahig. Ngayon na may pinagawa tayo na taguanan para doon sila magtago, hindi na tayo matakot. Kahit paliguan pa natin yung inahin natin. Kahit basain pa natin yung sahig. Yung iba, andun sa nanay nakikain. Okay. Dik. Adik. Babae yung mga kaprobinsya, oh. Sana marami yung didi niya. Relaxing kasi sa loob mga kaprobinsya, oh. Ilang beses na po tayo dito nag-alaga ng inahin. At ngayon lang natin naranasan na sa loob ng 20 days, ganyan na sila kalaki. Dahil siguro sa breed ng ating baboy. Kasi mga hybrid po sila. German pet rin yung ginamit natin. Sila po yung pinakagwapo natin big ngayon at mabilis lang lumaki. So, tingin ko po, nasa mga 8 kilo siguro yung isa. Tapos, 20 days old pa lang po. So, next week, mawalay na natin sila. Ito po mga kaprobinsya, oh. Malaki yung tiyan niya ngayon. Sana hindi bumaba sa 10 yung kanyang anak. Large white yung ginamit natin na similya. Tapos yung isa dito na inahin din, parang klarong-klaro na buntis na siya. Yung isa doon lumalaga yan. Yung subahan lang namin, mahirap tingnan yung kuan lumalaga. Hindi natin ma-trace agad kung buntis ba siya o hindi. Pero hindi naman siya naglandi ulit. Sana buntis niya. Mabait po ito mga kaprobinsya. Pahigayin natin. Dik. Dik, dik. Inda, dik, inda. Yung mga maliit nating kambing, oh. Lumabas na. Bumaba na. Mukhang ito po yung pinakamakalaki natin lalaking kambing. Ganyan po yung ugali ng kaming mga kaprobinsya. Mahilig maglaro. Mahilig magpatong-patong sa kahoy. Lalo na pag mga bato. Pinalabas naman si George.
George. Ay, tanong nga George ha. Napakahaba na po yung sungan ni George mga kaprobinsya. Oh. Yung isa nanghingi na ng gatas. Akong kanding ni George. Si George wala pa yung 3 taon, pero napakahaba na po ng kanyang sungay. Mag 2 taon pa lang yan. Babae. Ne. Yung anak ni Ibana. Oh. Nagwali si George. Gusto niyang gibain yung kubo natin. Asa daw? Ha? Dito ba na? Dito sa bukaan daw sa gawas? May mga diskarte din yung mga kabing natin ng mga maliliit. Samantalahin nila ng video habang kumakain yung nanay nila. Oh. Sarap daw. Sarap. Dito pala ito yung bibiro. Ano po yung gatas? Bulak ko din ba? Mao? Kumao po? Naging kamot si Tiago. Dili na kasama pa ito yung bibiro. Ito yung mamudto ra. Hindi po yan ang nanay niya mga kaprobinsya. Iba po yung nanay niya. Pero doon siya lumili. Pero po nang Ubusin na yung gatas ah. Busog ka na? Bilisan mo. Buti lang hindi siya sinuwag. Wala sa sungay sa kambing na dinidihan niya kasi hindi po yun ang nanay niya. Yung iba dito tatlo.
Parang bulan ng sakir yung dede ng kanilang nanay, pinag-agawan. Busog siya sa. Ano? Lain na po yung ditutuyan, oh. Malin tayo sila eh. Busog. Ngayon man siya yun. Berhangin na. Nato yung isang laki po sa dako sa. Sigundaan eh. Ito na pantong ko. Asa na to po? Parang dito mo akong nakita ang ganyan ha. Dito. Dada ko na are. Pag dito mo ako nakita ang ganyan ha. Ito ang ganyan daka. Busog siya ano. Yung ginawa namin ngayon mga kaprobinsya, hindi na po tayo bumili ng gatas ng komersyal. Yung may 3 anak, yung isa doon na namin pinadidi sa mga kambing na may tag-isa yung anak. Ikaw mo yung maghari-harian dire. Gawin kitang barako, kakakuan niya. Sos. Napakabilis siyang lumaki. Ada noy. Oo. Isa may nanay anak. Dara tu. Sa? Bisaya lagay ni siya, klase. Pero dako kayo anak. Mga kaprobinsya, kailan na po. Ito yung pagkain natin oh. Bihon at saka may paksiw pa na pabo. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Bun. Ada ni yang boy dah yo. Wah, Ano? ay sige nga kang boy. Bun! Bun! Panugin nun dito tayo. Ya, Bon. Tiam-tiam kalagi dia Bon. Bisa mawat ako. Kari tayo kahapon. Ini ako yung iking pabo. Dakop magot. Di parang manok bag mag Malanganin. palanganin. Di ba bo? Ya. Susunod mo bebo. Iking pabo. Baboy. Inihaw na pabo. Manok niya. Iya. Sige. Manok din mo. Ano ba ka? Ano ka number day? Kena dia. Ini ba. Buat dis yang orang bata. Si Choki Gabega, mensalar tao kiyon. Dako kay kiyon. Mao. Sunod ay ako pala na kiyon. Kana kiyon ay club din na. Ano na kay ka Choki. Mausik ra. Nah, itu dia. Bain. Ano pato? Ano ba yung burrito? Ano yun na agor? Parang sumabi siya. Yung mga sako kuno. Mag-ihog manok, mag-kilog kiyon. Yan na may baligya ang katong kuan. Puro kiyon yun. Kalitan dito. Ano po? Lato lagi. Mayo. Tahan yung nga eh. Magpano noon. Tumulog ang puso doon yan sa? Ang tahan na, ayun ko, alam mo tahan. Ano ka? Ayun, tag di lang. Pusot, guys. Okay, na bagay. Ano pira lang kita? Tinabi pa rin nato. Pinaniguan. Nagtumpayag ko ayan niya. Di pa rin lang sa kagapon na ka klase.
Gayang-gayang na ka? Wala kasi sigub nung may gapon. Yung pagka nalimaw itong liton si Cass. Pagto. Wala ito lang naman ko. Yeah. Idala ni may grupo. Ano ako dito yan? Akin naman dito sa Franca. Mamangin mo. Mao. Unay luwag. Nga, wala ni mo daghan nagbahuli nga. Ay, di nila ako mga train ko. Ano, pala mo ng posto. Mo kasi ito naglapay. Wala. Bato ba na ilan? Nahingan yun. Ano halo na? Pero kinalam mo yung tapos kayo mo yung pinag-dito. Hinganan dito. Pero lahit mong ulan yun, di sa pag-init, kaya ay magtrabaho, kaya tigni ba? Di ba kayo maayon itong tipit o liog? Liog ba yung paborito na ito? Liog? May mo kit-kit? No. Ngayon yung gano'n, yan sa nagkaptan ko lahat. Ay, Lin, di ang tuno ng liog yun.